at tayo ay bubuhayin. Ang Diyos ay isa sa atin at siyang makakapiling. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno." Gayon din ng mga Pariseo, "Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin. Good afternoon. At mga kapatid, ngayon po ay ang unang Biyernes sa panahon ng Kwaresma o Lent. Ang panahon ng pagbabalik loob at pagbabagong loob. Mga kapatid, minsan pa tayo ay muling binibigyan ng Panginoon ng isang panahon at pagkakataon para lumaya at maligtas. Kaya mga kapatid, bilang pasasalamat sa panahon na ito, bigyan natin ng palakpak ng papuri at pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Malakas na palakpak para sa Kanya. Sabihin nga natin ng malakas, "Panginoon, baguhin mo ako. Panginoon, magbabago na ako." Parang biglang humina doon sa pangalawa. Parang pag sa kanya, lakas pag tayo na parang nagdalawang isip. Alam niyo po, galing ako sa isang Lenten talk dito sa Santa Isabel College. Bago po ako mailipat sa Assumption sa May Malate. May mga kaibigan ako hanggang ngayon naliligaw. Buti hindi pumapasok ng Manila Zoo, hinahanap ako sa Manila Zoo. Sabi ko, katapat namin yung Manila Zoo, pero wala ako sa Manila Zoo. Mamaya ho, meron kaming daan ng krus sa Our Lady of Assumption Parish, OLAP. Kanina nagbigay po ako ng Lenten talk sa Santa Isabel College. Mga teachers at mga personnel, mga staff ang aking binigyan. Ang ganda ho ng tema, Walking with Christ, Finding Renewal. Ngayong Kwaresma mga kapatid, 40 araw tayong maglalakbay kasama si Kristo patungong pagbabago. Tandaan ninyo, pag pinili mong maglakbay kasama si Kristo, pag pinili mo ulit mabuhay, gumawa, magtrabaho kasama si Kristo, asahan mo, may mababago sa iyo. Ihanda mo ang sarili mo, may magbabago sa iyo. Kaya lahat ng nakahandang baguhin at magbago para sa Panginoon, pumalakpak tayong muli ng malakas. Ngayong Kwaresma,
yung pagpalakpak na yan ay pagpalakpak ng Lord, change my life. Renew my life. Lord, ikaw lang ang pwedeng magbago ng buhay ko. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Ngayong Kwaresma, yan ang paniwalaan mo. Sabihin man ng iba sa iyong wala na, sa Panginoon, pwede pa, kaya pa. At katulad po ni Propeta Isaías, sa ating unang pagbasa ngayon, hayaan mo na gamitin ka rin ng Panginoon para maayos niya ang buhay ng iba. Para maitama niya ang buhay ng iba. Para mailigtas niya rin ang buhay ng iba. Huwag mong ipagdadamot ang sarili mo. Hayaan mong gamitin ng Diyos ang buhay mo para mabago ang buhay ng iba. Kaya ngayong Kwaresma, hindi lang pag-amin sa pagkakamali at pagkakasala nila ang dapat mong ituro sa kanila. Ngayong Kwaresma, tulungan mo rin ang iba na muling makita, muling gamitin ang kabutihan nila. Turuan po natin ang bawat isa na patuloy na maging tapat sa ating kabutihan. Kahit meron tayong kanya-kanyang pinagdadaanan, meron tayong kanya-kanyang pinaglalabanan, tulungan natin ang bawat isa na maging mabuti pa rin sa isa't isa. Huwag mong idamay sa problema mo at init ng ulo mo ang mga kasama mo. Lalo na kung pagdating naman sa ginhawa at saya, nagsusolo ka. Kapag mahirap, kapag problema, tayo-tayo. Pag ginhawa, ako na lang ito. Mali yun. Kung yung iba, pag nalilipasan, nagkakasakit. May mga tao naman pag nalilipasan, nananakit. Ang init ng ulo. Mahirap kausap dahil nalipasan ng gutom. Kaya nga, huwag natin kalilimutan, panahon ng Kwaresma ngayon, Biyernes po ngayon. Nung Miyerkules, baka naman may nakalimot po sa inyo. Dito sa Quiapo, araw-araw ang kumpisal. Yung mga nakalimot na nung Miyerkules, dapat anong ginawa natin? Fasting. Pag sinabing fasting, 18 years old hanggang 59 years old. So yung mga senior, ayahay ang buhay. Ang fasting, one full meal. Walang karne, walang baboy. O ngayon, aminin natin sa harap ng Panginoon, sino ang hindi nag-fasting nung Miyerkules? Hindi ko na ho kayo pipiliting magtaas ng kamay. Basta ang magsinungaling, bahala na si Lord sa atin. Ngayon ay abstinence din. Pag sinabing abstinence, Ash Wednesday at lahat ng Biyernes ng Kwaresma, bawasan ng pagkain. Walang karne. Walang baboy. Diyos ko, hindi natin ikamamatay yun. Huwag na tayong mandaya. Pero huwag natin kalilimutan, kahit na mahigpit nating dapat sundin ang fasting at abstinence, may magandang salita. Bukod sa pag-aayuno, may magandang salita yung fasting at abstinence. Ito yun, pagpipigil. Pigilan mo ang sarili mong kumain ng marami. Pigilan mo ang sarili mong kumain ng taba, ng karne. Pero bukod sa pagkain, sa karne, bukod sa maraming pagkain, isa pang mas dapat nating sikapin na pagpigilan ngayong Kwaresma. Makinig po kayo. Mas pigilan mo na ang pag-iisip ng masama sa iba. Mas pigilan mo na ang pagsasalita at paninira sa buhay ng iba. Mas pigilan mo ang sarili mo
na gumawa pa rin ng mali at masama sa iba. Pigilan mo yung sarili mo. Pagbabalik loob, repentance. Pero sabi nung aking nabasa, repentance is not when you cry. Repentance is when you change. Repentance is not when you cry. Repentance is when you change. Wala sa pag-iyak-iyak mo, kundi nasa pagbabago mo ang tunay na pagbabalik kay Kristo. Ilang tao na ang umiyak ng umiyak sa'yo, pero niloko ka pa rin ng niloko. Sinisiraan ka pa rin at sinasaktan ka pa rin. Wala sa pag-iyak-iyak mo. Nasa pagbabago mo ang tunay na pagsisisi. Sabi ng batas ng simbahan, ang mga may sakit, matatanda, at may kapansanan lamang ang pwedeng payagan na hindi mag-fasting. Pero, may katapat yan. Dagdagan mo ang paglilimos at pagtulong sa kapwa. Kaya mga kapatid, huwag tayong madaya. Hindi pwedeng yung mga pagkain na hindi natin kinain ngayon, niref mo lang para bukas mo kakainin. Huwag kang madaya. Ang mas kailangan ng Diyos ay ang magpigil tayo at matuto tayong magbigay ulit. Magmalasakit ulit. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, ngayong Kwaresma, huwag ka lang sa maling pagkain at masamang gawain magpipigil. Kundi kahit sa mga mabuting salita at mabuting gawa na wala na sa tamang lugar at wala na sa tamang oras. Pigilan mo muna ang sarili mo nang matauhan, nang matuto ang mga kasama mo. Pigilan mo muna ang sarili mo nang matuto ang ibang tao. Mahirap man isipin, napakahirap mang gawin. Ang mahalaga, gustuhin at simulan mo pa rin. Mababago mo rin. Magbabago ka pa rin. Amen.